Amen. Praise the Lord. Amen. Good afternoon po sa lahat. Narinig po natin ang ating mga announcement. Ano po? I would like to encourage ang lahat po na samantalahin po natin ang panahon hanggat may oras at suportahin po natin ang gawain ng Panginoon. Sapagkat ang oras po ay totoong napaka-iksi na lang, mga magulang at mga kapatid. There will be a time na gusto man ninyong makinig ng salita ng Panginoon, wala na po kayong makikitang mga ngaral. Amen. Kaya ito po ang panahon, kahit saan po tayo, saan dako po tayo sa mundong ito, hanggat may oras, samantalahin po natin na makinig ng salita ng Panginoon, sapagkat ang pakikinig at pakikinig, dito po nagsisimula ang ating pananampalataya sa isang Diyos na hindi po natin nakikita. Kaya ini-encourage ko po, mga magulang at mga kapatid, hindi lang po tayo na naririto ngayon, i-share po natin ang salita ng Panginoon sa lahat ng kinapal. I-reach out po natin ang ating mga kamag-anakan, ang ating buong sambahayan, at iparating po natin sa kanila ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Samantalahin po natin ang oras, mga magulang at mga kapatid. Hindi lang po tayo ang magiging tagapakinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, but we have to share the Word of God sa lahat ng ating sambahayan, sa lahat ng ating mga kaibigan, mga relatives, mga magulang at mga kapatid, sapagkat ang oras ay totoong napakaiksi na lang po. Amen. Kaya sa hapong ito, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat dumarami po tayo. Amen. Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Let's bow our head and pray. Dakilang Diyos na banal, Diyos na mapagpala, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nag-iisang Diyos na nasa langit at kami po'y nasa lupa, Panginoon. And we acknowledge your presence sa aming kalagitnaan, kung saan nasusulat, kung nasang 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan, Panginoon. Salamat po sapagkat ayon sa iyong mga pangako, you will never leave us nor forsake us. At alam ko po, Panginoon, sa oras na ito, ikaw ang aming dakilang guro. Without your presence, O God, wala po kaming magagawa sa apong ito. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala nang ibang Diyos liban lamang sa iyo, aming Panginoong Yesus. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Again, I would like to welcome everybody sa lahat po ng ating mga bisita sa hapong ito. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa Panginoon sapagkat ito po ay plano ng Diyos sa inyo. For the first time, sa unang pagkakataon, kayo po ay naging kabilang sa gawain na ito. Amen. And praise God, sapagkat alam ko po ito ay plano ng Panginoon, kapatid. At ang Diyos ay gusto niya na magkaroon tayo ng proper relationship sa Kanya. Hindi lang na malalaman mo ang Kanyang pangalan sa apong ito, but ang gusto ng Panginoon na magkaroon po tayo ng proper relationship sa Kanya. Napaka-importante po, mga magulang at mga kapatid. Hindi lang na alam mo ang pangalan ng Panginoon, but the most important thing
sa isang believer na katulad po natin, the most important thing as a believer like us na makilala po natin kung sino ang Kristo na pinapangaral po nila sa mundong ito. Ang nakakalungkot po, mga magulang at mga kapatid, marami pong Kristo na pinapangaral sa ngayon. At ang tao ay patuloy na nabubulag sa katotohanan. Kaya ang tao, mga magulang at mga kapatid, nananatiling bilanggo ng kahirapan sapagkat hindi niya nakikilala ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. And this afternoon, the title of our message, mga magulang at mga kapatid, is about a name, a special name. Isang pangalan na walang katulad. The name above all names. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. The name above all names. At yan po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And that is the name of our Lord and the only one true God, our Lord Jesus Christ. Amen. Alam po ninyo mga kapatid, ang tao hindi niya lubusan na maunawaan ang patungkol sa Diyos. Marami pa rin pong mga tao ngayon na hindi lubusan ang kanilang kaalaman patungkol sa isang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Madalas sinasabi nila, pare-pareho lang yan. No! Yan po ay kasinungalingan. Hindi po totoo yan. Isa lang po ang doktrina ng Bible. Isa lang ang pinangapangaral ng Bible hanggang sa mga oras na ito. Ang lahat ng mga Kristiyano ay tumitingin po sa isang aklat lamang. Ito ang Biblia. Ang nakapagtataka mga magulang at mga kapatid, bakit iba't ibang paniniwala na meron ang mga Kristiyano? Ito po ang nakakalungkot, mga magulang at mga kapatid, kung ating pong imulat, ibuklat ang ating mga mata, mga kapatid, sa magitan nito, kung hihingi ka ng wisdom sa Panginoon at kaalaman sa Panginoon, ang Diyos mismo ang siyang magpapakilala sa iyo. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Kaya napakalaga po ang pangalan. Amen. Alam po ninyo, sa isang pangalan, it signifies the characteristic of a person. Amen. Kapag binanggit mo sa iglesyang ito ang pangalan ni Brother John, alam mo na kung sino siya. Siya yung taga-HSBC. Amen. Alam mo na isa siya sa mga tumatayo dito, nagwo-worship leader. Amen. Kapag binanggit mo ang isang pangalan, kilala ko yon. Nakikita ko lang tuwing Biyernes. Amen. Kaya kapag binanggit po natin ang isang pangalan, at least yung kanyang karakter o yung kanyang ginagawa, yon ang laging nasa isip po natin. Di po ba? Amen. Sa New Testament, mga magulang at mga kapatid, ang Diyos marami po siyang pangalan na ipinalam sa tao. Amen. Gumamit ang Panginoon ng iba't ibang mga titles na tinatawag. Tinatawag natin siya na Yahweh. Tinatawag natin siya na Jehovah. Tinatawag natin siya na Rose of Sharon. Tinatawag natin siya na El Shaddai. But it doesn't mean kapag naniniwala ka kay Jehovah, ikaw ay kabilang sa mga saksi ni Jehovah. Amen. Yan ang hindi alam ng tao. That's only a title of God. Titulo po lang yan. Kasi noon sa prophecy, darating ang panahon, i-reveal ng Panginoong Diyos ang tunay na pangalan niya. Amen. Amen po ba? Alam po ninyo, brothers and sisters, ang Diyos ay makapangyarihan. And during that time, only God can change your name. Katulad ni Abraham, napalitan sa pangalan na Abraham, or it means the father of multitude. Si Jacob, nung nakipagbuno sa Panginoon,
Napalitan ang kanyang pangalan ng Israel. Amen. Si Saul sa New Testament, nung nakilala niya ang Panginoon, mga magulang at mga kapatid, napalitan ng kanyang pangalan na Paul. Amen. Kapatid, sa apong ito, kung makikilala mo ang tunay na Diyos sa buhay mo, God will change you. Magkakaroon ka ng pagbabago sa iyong personality, sa iyong personalidad, sa iyong karakter, magkakaroon ng pagbabago. Kapag walang pagbabago sa buhay mo, kapatid, it means to say, hindi mo pa kilala ang tunay na Diyos. Sapagkat kapag kilala natin ang tunay na Diyos, magkakaroon tayo ng proper transformation sa buhay po natin. Kung nakikita po ninyo ngayon, isang kilalang boksingero sa Pilipinas. Remember, ang salita ng Panginoon hindi po pwedeng magkontradiksyon. Walang kontradiksyon sa salita ng Panginoon. Siya ay famous boxer. At ngayon, nakikita po natin, nagsishare siya ng Word of God. But he never mentioned the name of the Lord. Ang sinasabi lang, Panginoon. But he never mentioned sino ang kanyang Panginoon. Maraming Panginoon na sinasamba ang tao. Mga kapatid, how you can promote the Word of God samantalang ang trabaho mo ay sinasaktan mo yung kapwa mo. Naniniwala ako sa taong ito, kung pinopromote yung salita ng Panginoon, magpit na sa pagiging boksingero. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay pag-ibig. At hindi sugal. Nakikipaglaban ka sa pagitan ng pera, and that is sugal, ayaw ng Panginoon. So it is a contradiction. Kaya kung titingnan po natin ang buhay niya ngayon, mga kapatid, siya po ay palubog at palubog na. And when it will come to pass, brothers and sisters, ang mga taong ganito, I consider them one of the false prophet. Hindi dahil siya ay batikang boksingero, kilala ng madlang Pilipino, pinapangaral niyang salita ng Panginoon, but kung titingnan mo ang kanyang buhay, mga kapatid, it contradicts the Word of God. Amen po ba? Kaya dyan po tayo maingat, mga magulang at mga kapatid. Maging maingat po tayo sa ating pananampalataya. Let's search the truth, and the truth will set us free. Kaya hindi ka nawawala sa pagkabilanggo ng kahirapan. Nandyan lagi ang sakit at karamdaman. You are always sick. Sicknesses laging nasa iyo. Ikaw ay bilanggo. Wala kang kapayapaan sa buhay mo. At laging nandyan ang pangangailangan sa buhay mo, mga kapatid. Nandyan lagi ang problema. Problema sa asawa mo, problema sa pamilya mo, problema sa mga kaibigan mo, problema sa mga kaibigan mo. Why? Sapagkat hindi mo pa kilala ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, brothers and sisters, ang Diyos siyang umaawak sa iyo. Ang Diyos siyang nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Ang Diyos siyang nagbibigay ng comfort sa iyo araw-araw. Why? Because you know God. Amen. Yan ang hindi natin napapansin sa buhay po natin. Hindi tayo aware. Ang alam lang natin, tayo na born again. Yan lang. Even ang pagiging born again, hindi natin naintindihan. Paano ako naging born again? Ano itong born again na ito? And sometimes we misinterpret na ang born again ay isang religion. No, ang born again, it is not a religion, but it is a special relationship to God. Amen. Kaya mga magulang at mga kapatid, this afternoon, God will reveal Himself to us. Kung hindi mo pa talagang kilala si Kristo, bagamat kilala mo ang Jesus Christ, ang word na yan, ang pangalan na yan, how you can apply to your life. Kaya hindi nagbabago. Even our relatives, hindi natin sila mawiwin. Because meron silang nakikitang kaiba sa atin. Wala silang nakikitang pagbabago sa atin. That's why we cannot share the Word of God. Walang epektibo. Hindi tayo nagiging effective. Why? Sapagkat wala silang nakikitang pagbabago. They never see any changes in our life. Amen. Amen. Katulad lang sa Facebook na yan. Kung minsan, sinisilip ko. Iniiba mo yung mga personality mo. Alam ko, ganun ka, ba't yung mga picture mo para kang asintado, para kung sino ikaw, and that's not the way.
Kaya kapag hindi po tayo nagiging aware, mga kapatid, makikita sa personality natin. Kaya tayo, pinagbabawalan namin kayo mag-Facebook. Hindi masama ang mag-Facebook, but gawin mo sa tamang kapamaraanan. Amen. Kung minsan lahat ng mga nakatago mo na-expose. Kung minsan ganun ang sitwasyon mo, nagpapakita ka pa na mayaman kung ano ang pinapakita mo sa mga tao. And that's not right, brothers and sisters. Remember, kapag ikaw ay naging Kristiyano, you are the follower of Christ, mga kapatid. Hindi mag-change yung habit mo. Amen. Kaya maging maingat po tayo. Siguro nakita ninyo yung balita a few days ago. Isang bading, nakilala yung dalawang callboy sa magitan ng networking only sa Facebook. Anong ginawa niya? Pinatay. Pagkatapos nilang nagpagtalik sa isa't isa. Pinatay itong doktor. Anday lang, Facebook. Kailan lang? Sa bandang South. Amen. Karumaldumal. Yung isa pinagsasaksak yung doktor na bading. Yung isa naman kinukunan niya ng litrato sa kanyang cellphone. And they were caught. Amen. At bakit nangyayari ito, mga kapatid? Ang tao, wala ng relasyon sa Panginoon. Ang tao ay sobra na sa kanyang ginagawa. And this is the sign of the coming of Christ. Amen. Amen. In what way God revealed Himself during the Old Testament times? Nung si Abraham, nung nandun siya sa bundok ng Morea, mga kapatid, he need a sacrifice. He needs something to sacrifice instead of Isaac. And God revealed Himself, siyang nag-provide, kaya tinawag na Jehovah Jireh. When Israel, nung panahon ng Israelites, kailangan nila ang deliverance, mga magulang at mga kapatid. God revealed Himself as Jehovah. Amen. When Israel needs some protection from disease and sicknesses, nag-reveal ang Panginoon na sinabi niya, I am Jehovah Rapha. Amen. When Israel needed a victory over their enemies, mga kapatid, God revealed Himself as Jehovah Nissi. Amen. So many people, brothers and sisters, during the Old Testament time, many people during the Old Testament times, brothers and sisters, they desired to know God. Na makita nila na personally. Amen. Imagine, these people during the old times, nandun yung desire nila na makilala nila ang Panginoon. Ikaw ngayon, anong desire mo? Anong desire mo? Makilala mo ang Panginoon? Anong desire mo, brothers and sisters, na magkaroon ka ng proper relationship to God this afternoon? Hanggat hindi mo makikilala ang Panginoon, brothers and sisters, and I believe, hindi ka makaangat sa buhay mo. Yes, sabihin mo, bakit nandito ako, pastor, sa Bahrain? Bakit nakapag-abroad ako? Yes, alam ko, nung nag-abroad ka, ang iniwan mo, puro utang. Hanggang ngayon, wala kang proper employer. Hanggang ngayon, puro resign. Lipat ng lipat, brothers and sisters. That's something to do with your faith in God. There's something to do with your relationship to God, to the one true God. Maniwala po kayo sa akin. Amen. Kaya kapag wala po tayong pagbabago sa buhay po natin, mga kapatid, ikaw ang magsasuffer. Amen. Amen. So later on, brothers and sisters, when the fullness of time came, God did satisfy the longings of His people and revealed Himself. Alam ng Diyos ang pananabik mo na makilala mo siya sa oras na ito. Alam ng Diyos, God knows among us
kung sino talaga ang may desire sa apong ito na makikilala mo ang tunay na Diyos. Amen. At dito sa apong ito, God will reveal His power and glory to every one of us. At makikilala mo sa apong ito, brothers and sisters, ang pangalang Jesus. Makikilala mo ang pangalan, ang tunay na pangalan ng ating Panginoon. Walang iba kundi si Jesus Christ. Jesus Christ means Jehovah Savior. Amen. Amen. Jesus Christ is Jehovah, is salvation. Siya ang kaligtasan natin. Wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, liban lamang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At wala nang ibang. To God be the glory, brothers and sisters. Hallelujah. Yan ang Diyos. Yan ang Diyos na dapat po nating hanapin. Amen. In the book of Philippians, ito po yung text natin. In the book of Philippians chapter 2, from verses 9, 10, and 11. Wherefore, God also had highly exalted him. Kaya nga siya naman ay lubang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Amen. And given him a name which is above every name. Matindi ang pangalan na yan, brothers and sisters. Kapag hindi mo pinoposes sa buhay mo ang pangalan na yan, you are not a real believer. Amen. Isa lang ang Diyos, brothers and sisters. That at the name of Jesus, every knee shall bow of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Every knee shall bow. Ang lahat ng tuhod ay luluhod. Amen. Ang lahat ng tuhod. Huwag mong sabihin na ikaw ay Amerikano. Huwag mong sabihin na ikaw ay Chinese, Japanese, Asian, European, British. Time comes, every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Huwag mong sabihin na Muslim ka. Huwag mong sabihin na ikaw ay ibang reliyon. Tandaan mo, brothers and sisters, time comes, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Wala nang ibang Diyos. Hindi dalawang Diyos. Hindi tatlong Diyos. Isa lang ang Diyos, mga magagulat, mga kapatid. At nasa Kanya ang kapuspusan ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen po ba? At marami pa rin po sa atin ngayon na nabubulag. Ayaw nilang matanggap ang katotohanan. Kapag sinabi mo, ang pangalan ni Jesus, parang kinaiyan lang. Brothers and sisters, tandaan mo, ito ang pag-asa mo. Ang pangalan na yan, siyang nagbibigay ng pag-asa sa buhay mo. Ang pangalan na yan, kaya ka nabubuhay. Siyang nagbibigay ng ininga sa iyo, siyang nagbibigay ng buhay sa iyo, siyang nagbibigay, nagpo-provide ng financial sa iyo, at siyang nag-iingat sa iyo. Amen. Kaya sa panahon na ito, mga magulang at mga kapatid, nagkakaroon ng iba't ibang paniniwala at pagkakilala sa Diyos ang tao. Amen. Even during the Old Testament times, nung na-convert si Paul, ito ang kanyang napansin. Sa kanyang pag-ikot sa buong lugar na kanyang pinuntahan, brothers and sisters, minsan napunta siya sa Athens. Anong napansin ni Paul? In the book of Acts, chapter 17. Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said,
Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Amen. Kaya si Pablo ay tumayo sa gitna ng burol ng Areo at nagsabi, mga lalaking taga-Atenas, napapansin kong sa lahat ng mga bagay ay lubha kayong tapat sa inyong reliyon. Ganyan din tayo, maraming Pilipino masyadong tapat sa kanilang reliyon. Superstitious. Amen. Yan ang hindi nila nabibitawan. Amen. Kung minsan kumakain siya, may umalis, ay, hintayin mo muna kaming matapos bago ka alis. Kalukuhan po yan. Hindi totoo yan. Pag nagwawalis ka ng gabi, sabi ng mga matatanda, huwag kang magwalis, anak! Tinataboy mo ang biyaya ng Panginoon. Hindi po totoo yan. Amen. Yan ang mga taong reliyoso, mga magulang at mga kapatid. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God. Ito ay sapagkat sa aking paglalakad, ang sabi ni Paul, at pagmamasid sa mga bagay na inyong sinasamba, ay nakakita ko ng isang dambana. Doon ay may nakaukit na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Amen. Noon, marami ng Diyos. Marami nang hindi nakakilala sa Diyos, mga magulang at mga kapatid. Kaya nagtaka si Paul. Kaya sabi ni Paul, kung alam lang ninyo, ang sinasabi na Diyos na hindi ninyo kilala, yan ang Diyos na gusto kong ipayag sa inyo. Amen. Kaya ang nakakalungkot, mga magulang at mga kapatid, hanggang sa mga oras na ito, marami pa rin pong tao na hindi nakakilala sa isang tunay na Diyos. Again, in next verse, God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in the temples made with hands. Hindi siya tumitira sa mga banal na dako na ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng mga tao na para bang nangangailangan siya ng anumang bagay. Hindi siya mismo ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng ininga at ang lahat ng mga bagay. Amen. Siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Ang Diyos. Sino ang tinutukoy ni Paul? Mga magulang at mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Again in last verse, verse 26, ginawa niya mula sa isang dugo ang bawat bansa ng mga tao upang manahan sa ibabaw ng buong lupa. Tayong lahat, in the sight of God, tayo ay isang dugo lamang. Amen. Isang dugo lamang, brothers and sisters. Isang pananampalataya. Tayo ay tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. Amen. Huwag mo sabihin na ikaw ay Arabo. Huwag mo sabihin na ikaw ay Indiano. Huwag mo sabihin na ikaw ay Bengali, Pilipino, Koreano. Brothers and sisters, tandaan mo, sa harapan ng Panginoon, isang dugo lang po tayo. Isang dugo lang, brothers and sisters. Sa darating ang panahon, lahat tayo, tandaan mo, magiging isang lahi lang tayo. Kaya dapat ang bawat tao sa mundong ito ay magkaroon ng unity in Christ. Makilala nila ang tunay na Diyos. Makilala nila ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Yan ang sinasabi ni Paul, brothers and sisters, ang nakapagtataka kung bakit iba't ibang reliyon. Walang tinataas ang tao ngayon kundi ang reliyon. Kundi ang pangalan ng Panginoon ay nakakalimutan po nila, brothers and sisters. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid, the church was purchased by God with His own blood. Amen. Kaya ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao upang matubos niya ang bawat isa sa atin. Amen.
Dahil sa pangako niya kay Abraham, dahil sa covenant niya kay Abraham sa Genesis chapter 17 from verses 1 to 10, may pangako kay Abraham na ililigtas niya ang bawat lahi. Ang God can save His people sapagkat ang Diyos ay Espiritu. So ang ginawa ng Panginoon, brothers and sisters, siya ay nagkatawang tao. At sa katawan na yan, brothers and sisters, yan ang tinawag, yan ang Diyos na pinakilala sa atin, yan ang Panginoong Yesu Kristo. Kaya ang sabi po dito sa book of Acts, again in the book of Acts, chapter 20 verse 28, kaya nga ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila ay itinalaga kayong mga tagapangasiwa ng banal na Espiritu upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya sa sariling niyang dugo. Amen. Imagine kung gaano ka kamahal ng Diyos, brothers and sisters. Alam mo ba yan? Mahal ka ng Diyos. Kailan ba nagpabaya ang Diyos sa'yo? Kailan ba nagkulang ang Diyos sa'yo? Kailan? Kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Dahil sa kanyang biyaya at pag-ibig, brothers and sisters, tinanggap niya ang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Nabubo ang kanyang mahalagang dugo dahil sa iyong kasalanan. At ngayon, kung hindi ginawa ng Panginoon yan, brothers and sisters, nasaan ka kaya sa oras na ito? Nasaan ka kaya? Amen. So, be a part of the blood of our Lord Jesus Christ. And be united in His precious blood. Amen. Kaya, tayong lahat ay subjected, brothers and sisters, na dapat isuko mo ang iyong kasalanan. You have to confess everything. Ano man yung mga lihim na ginagawa mo. You have to confess right now, brothers and sisters. Yung mga evil things na yan is subjected under the law of our Lord Jesus Christ. Si Paul, nung nakilala niya ang Panginoon, nung na-encounter niya ang Panginoon, isinuko niya ang kanyang kaalaman. Ang mga bagay na natutuwa niya kay Gamaliel ay sinuko na ni Paul. Ang pagiging persecutors niya, mga kapatid, sinuko ni Paul sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, ang pagiging pangangalo niya na ginagawa mo, ang kasinungalingan na yan, you have to confess to God. I-confess po natin, mga magulang at mga kapatid, hindi lang sa atin dito, but kundi ang lahat ng tao sa mundong ito, that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Kaya hanggat hindi natin naisusuko, mga magulang at mga kapatid, ang mga nakatagong lihim na yan. Kaya kung minsan nagkakaroon tayo ng hatred, nagkakaroon tayo ng inggit, nagkakaroon tayo ng puot, why? Sapagkat hindi mo sinusurrender ang buhay mo sa Panginoon. So we are subjected to surrender everything to God. Kaya hindi tayo pinagpapala ng Panginoon. Ang Diyos hindi makapag-operate. Ang Espiritu ng Panginoon hindi makakilos sa buhay mo sapagkat nandun yung mga stronghold. Nandun yung mga kasinungalingan. Nandun yung pambababae. Nandun yung panlalalaki. Nandun yung lahat ng mga gawa ng kasamaan. That's why God cannot manifest in your life. Amen. Si Paul, pati ang kanyang pagiging parasis, isinuko niya sa Panginoon. Ang kanyang katalinuhan, isinuko niya sa Panginoon. And right now, brothers and sisters, what are the things you want to surrender to God? What else kapag hindi mo sinurrender yan? Lalabas ka dito kung paano ka pumanik kanina. Lalabas ka na walang dala-dala. But if you
Kaya if you will confess everything to God this afternoon and recognize the name of our Lord Jesus Christ, brothers and sisters, ang blessing na yan ay awak-awak mo paglabas mo. Amen. Wala kang self-control sa buhay mo. Why? Sapagkat kahit araw-araw ka sa iglesia na ito, it doesn't mean na mahal ka ng Panginoon unless na wala kang pagbabago sa buhay mo. Kaya hindi mo napipigilan ang buhay mo. Walang pagpipigil. Patuloy na gumagawa tayo ng mga kasamaan. Amen. Amen. Kaya madalas punong-puno tayo ng problema. Nasusolve yung problema ngayon, may susunod na naman kinabukasan. Problema sa asawa, problema sa mga anak, brothers and sisters. Nag-i-struggle ka. And without knowing, one thing is lacking. Yan ang relationship mo sa Panginoon. There's something to do with our relationship sa Panginoon. Amen. Mga magulang at mga kapatid, ano-ano ang mga ulat tungkol sa pag-aari ng Diyos sa sanlibutan? Ito yung mga tinatawag na mga end times prophecy. Amen. Tandaan po natin, lahat ng mga prophecy na binanggit sa Old Testament, it will come to pass. Amen. Ngayon, iniintay na lang natin ang pagdating ng Panginoon. Amen. But I will tell you the truth. The time is short. Maiksi na lang po ang Panginoon, ang panahon. Kaya kami pong mag-asawa, gusto na namin talagang umalis sa lugar na ito. And we want to share the Word of God sa ating bansa. Itong remaining days namin, sa buhay namin, we want to spend in Manila to continue to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Tingnan natin ang mga prophecy, mga magulang at mga kapatid, mula doon sa Old Testament at tingnan natin kung may nagkaroon ng katuparan nito. In the book of Zechariah, chapter 14, verse 9, "And the Lord shall be king over all the earth." Amen. In that day shall there be one Lord. Amen. Sa araw na yon, ang sabi niya, sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa. Anong nakikita natin ngayon? Anong tinuturo ng mga bulang propeta? May 3 Diyos, may 2 Diyos, may 4 na Diyos. Iba't ibang turo, mga magulang at mga kapatid. Napakalinis ng Bible, brothers and sisters. Alam mo po ninyo, nung bago ako pumasok sa ministeryong ito, I was one of the defender of the Trinitarian doctrine. Pag nangangaral ako, sinasabi ko lagi na ako'y Trinitarian. Nagtataasan ng kamay, sumisigaw ang mga tao. But later on, one day, pinapangaral ko ang Trinitarian na yan. Tinikom ng Diyos ang bibig ko. Hindi ako makapagsalita. Panginoon, ano itong nangyayaring ito? And that is the beginning of time nang Panginoon nagpadala ng mga messenger sa aking buong sambayan. Maging kay Apostol Oliver, kay Pastora, sa akin, kay Doc, kay Marvin, kay Daddy, nagpadala po ng mga messenger ang Panginoon. And that's the way we were converted ng Diyos ay isa lamang. Ang mga tao na ito, nagtawa, hindi ko kilala. Hinahanap ang pangalan ko na hindi ko kilala. And the message, they send the message. Ang gusto ng Panginoon, ang message na binigay nila sa akin, ipangaral mo na siya lamang ang Diyos na nag-isa at wala ng ibang Diyos. And from that time on, brothers and sisters, nag-resign ako. Iniwan ko ang pagiging doktrina, kaalaman sa doktrina na yan. At ever since that day, hindi na ako pumasok sa mga churches na yan nang dala-dala turo nila ay 3 persona ang Panginoon. And that is a lie.
Wala pong sinabing Trinity ang Panginoon. At ang Panginoon magiging hari sa buong lupa sa araw na iyon, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa lamang. Amen. End times prophecy. Nangyari po ba ito? Ano pa yung mga prophecy? Tingnan po natin bago natin and before God will declare His holy name. Next verse, in Isaiah 45 from verses 21 to 22, tell ye and bring them near. Ye let them take counsel together, who had declared this from ancient time, who had told it from that time. I have not I, the Lord, and there is no God else beside me. A just God and a Savior, there is none besides me. Tapos sasabihin mo si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. Ang sabi ng Panginoon, there is none other beside me. Wala na. Look unto me, ang sabi ng Panginoon, and be saved, all the ends of the earth. For I am God, and there is none For I am God, and there is none else. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Maliwanag po ba yan? Amen. From the beginning of time, patuloy na nagpapahayag ng Panginoon sa atin na siya lamang ang Diyos, wala nang ibang Diyos. At paano naging Diyos si Kristo? Brothers and sisters. Again, in next verse, in verse 23, ako'y sumumpa ng aking sarili, ang sabi ng Panginoon. Ang salita ay nakabitiw sa aking bibig sa katwiran at hindi babalik na sa akin ay luluhod. Ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Amen. That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear, every tongue confess. Amen. Wala pa dito si Jesus Christ. Hindi pa nagkatawang tao ang Diyos. Maliwanag po ba, brothers and sisters? Maliwanag po ba? Yan ang hindi nila itinuro sa atin. Hanggang sa mga panahon na ito, ang mga bulahang propeta ay patuloy pa rin, mga kapatid. Ano ang kanilang purpose? To gain more money sa tao. Magpakayaman sila. Amen. Brothers and sisters, walang kwenta ang kayamanan. Walang kwenta ang kayamanan. Ang pera, hindi niya pwedeng ipagkaloob ang lahat ng gusto mo. Ang Diyos pa rin ang hahanapin mo. Ang Diyos pa rin na nag-iisa na nasa langit siyang hahanapin mo, brothers and sisters. Amen. Again, in the book of Isaiah, in Isaiah 7:14, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Therefore, the Lord Himself give you a sign. Ano yung sign na yan? Ano yung tanda na yan? Isang dalaga ay maglilii at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Emmanuel, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. It means to say, God is with us. God is with us. God is with us, brothers and sisters. Napakaliwanag. Amen. Amen. Napakaliwanag. Makakapiling natin siya. Makakasama. Totoo yan, nakasama siya ng mga apostoles. Again, in the book of Isaiah 52 verse 6, kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Ito yung iniintay ng mga Jew. Amen. Therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am He
that speak, behold, it is I, ang sabi ng Panginoon. Kaya't matatalastat nila sa araw na yaon na ako'y yaong nagsasalita, narito ako nga. Amen. Amen. Napakagandang mga prophecy. And it will come to pass, brothers and sisters, after so many years, dumating po ang salita ng Panginoon at nagkaroon ng katuparan ang kanyang mga pangako sa sangkatauhan. Amen. In the book of Matthew, at ngayon pumasok na po tayo sa tinatawag na dispensation of grace. Amen. Sa panahon ng New Testament, ano po ang nangyari? And she shall bring forth a son. Totoo ba yung sinabi ni Isaiah? And thou shalt call his name Jesus. Amen. Ang ipangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng mga propeta. Amen. Nagkatotoo ba? Meron po bang contradiction? Again in next verse, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Tama po ba si Isaiah? Sinabi nila narito, isang dalagang birean na magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, tatawagin nila siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Which being interpreted is God with us. Amen. Amen. Nangyari po ba? Alam na natin kung sino si Jesus. Alam natin kung sino ang Jesus na tinatawag natin. Yan ang Diyos na nagkatawang tao. Amen. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus, brothers and sisters. The name above all name. Healing, always in the name of Jesus. Kahit anuman ang iyong karamdaman ngayon, in the name of Jesus, I cast you out, spirit of sicknesses and diseases. Sa pangalan ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, mapapalayas ang lahat ng sakit at karamdaman na yan. Sapagkat ang mga demonyito at demonyita ayaw nilang naririnig ang pangalan na Jesus. Amen. Nagtatakbuhan po yan, brothers and sisters. Kaya ano man ang problema mo, ano man ang problema na dala-dala mo ngayon, you have to cast out in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Tingnan natin sina Peter at John. In next verse, sabi dito, mayroong isang lalaking lumpo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Araw-araw ay dinadala at nilalagay sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda. Dinadala siya roon upang humingi ng kaloob sa mga kabag-gabag mula sa mga pumupunta sa templo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng kaloob sa mga kabag-gabag. Amen. And a certain man, lame from his mother's womb. Isang pilay na lalaki. Kapag may gawain doon sa templo, dinadala po siya doon na nagpapalimos. Amen. Then one day, nakita siya ni Peter and John. Again, in next verse, si Pedro at Juan ay tumitig sa kanya. Sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Look at us. Ang sabi ni na Pedro, pinagbasdan niya sila dahil umasa siyang makakatanggap ng isang bagay mula sa kanya. Then Peter said, silver and gold have I none,
But such as I have give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus. Ano man ang kahirapan na yan, ang sakit at karamdaman na yan, in the name of Jesus, wala na ang mga karamdaman na yan at mga problema. Amen. Amen. Wala kaming pilak at ginto. Batang nasa akin ang pangalan ng Panginoon, tumayo ka at lumakad. And that is the power in His name, brothers and sisters. Amen. Amen. Brothers and sisters, that is one of the secret. Yan po ay isa sa mga sikreto ng isang Kristiyano. The name of Jesus Christ. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Siya lamang ang Diyos, wala nang ibang Diyos. Ano man ang nararamdaman mo ngayon, brothers and sisters, ikaw man ay nasa kawalan pinansyal, mabigat ang problema mo, brothers and sisters, meron kang sakit at karamdaman na sinasabi ng mga doktor, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na. But in the name of Jesus, in the name of Jesus, magaling ka na. In the name of Jesus, you are ill. Amen. Ano man yung mga ugali mo na hindi maganda, ano man ang ugali mo na hindi mo kayang mahalin ang mga biyenan mo, ang mga kapatid mo, ang asawa mo, but in the name of Jesus, in the name of Jesus, mawawala po yan. At yan ay bibigyan ng pag-ibig, papalitan ng Diyos ng pag-ibig na nagmumula sa Kanya. And that is the power of His name, brothers and sisters. But ang gusto ng Panginoon, isurrender mo yan. Isurrender mo sa Diyos. Panginoon, hirap na hirap ako. Wala akong proper employer. Sa trabaho ko, 2 months lang, 3 months lang, 1 taon, nawawala ang trabaho ko. Panginoon, wala akong pagbabago. At sasabihin mo sa Kanya, Lord, in your name, mawawala ang sumpa na ito. Brothers and sisters, mawawala ang sumpa na yan. At ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan and freedom sa buhay mo. Brothers and sisters, huwag ka nang magduda. Huwag ka nang magduda. And that is biblical. Biblical po yan. Tingnan natin yung isang babae na may karumal-dumal na espiritu. Sino bang may karumal-dumal na espiritu dito? Wala. Nagsilayas na sila. Nagsilayas na sila, brothers and sisters. Dapat maggalak ka ngayon. Nagsilayas na sila. Ayaw nilang naririnig ang pangalan ng Panginoon. Amen. In the book of Acts chapter 16, nangyari nang kami ay patungo sa puok dalanginan, sinalubong kami ng isang dalagitang may espiritu ng pang-uula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga Panginoon sa magitan ng kanyang pang-uula. Amen. Naging slave itong babae na ito. Amen. Meron siyang mga umaawak na tao sa kanya na kumikita sa kanyang ginagawa. Next verse. Siya ay sumunod kay Pablo at sa amin. Sumisigaw siya na sinasabi, ang mga lalaking ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinapangaral nila sa atin ang daan ng kaligtasan. Ganyan si Satan. Ang Satan ginagamit ang tao. Amen. Hindi ikaw ang demonyo. Kung minsan sabi ng mga matanda, "Oy, demonyo, malis ka dyan." Brothers and sisters, hindi ikaw ang demonyo. Ang demonyo yung nandyan sa katawan mo. Ginagamit tayo ng demonyo. Kaya kung minsan hindi ka nagbabago eh.
Kasi yung mga demonyo na yan, hindi mo tinataboy sa pangalan ng Panginoon. Kaya laging yung iniisip mo, wala sa patuloy yung iniisip mo, mga kapatid. Kasi ayaw mong mag-cast out. Subukan mong mag-cast out at mararamdaman mo ang katawan mo kung ano ang magiging pagbabago. Maraming araw na ginagawa niya ang ganito, ngunit si Pablo na nabagabag ay umarap, sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa Kanya at ito'y lumabas agad sa oras din yon. Imagine, ang Espiritu ng demonyo, sa sandaling yon lumabas. Amen. Amen. Hindi ang tao ang kalaban mo, but kundi yung Espiritu na nasa Kanya, mga magulang at mga kapatid. Amen. Ang sabi niya, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her, and he came out the same hour. Amen. Amen. And that is the power of our Lord Jesus Christ. Amen. Demon hates the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayaw ng mga demonyo kapag naririnig nila ang pangalan ni Jesus, nagsisitakbuhan po yan. Amen. Kaya kaninang bago tayo nagsimula, ang daming palipad-lipad na demonyo dito. Nung narinig nila, totoo ang sinasabi ko, brothers and sisters, kaninang nakaupo kayo, kaya sabi ko sa kapatiran kanina, ilagay mo yung please observe silence. Amen. Linagay na ni Brother Gerald, meron pa akong naririnig na daldalan, in the name of Jesus, magsilayas kayo. Kaya nung umakyat na ako sa pulpito, brothers and sisters, nagtatakbuhan ng mga espiritu na yan. Why? Sapagkat ayaw nilang naririnig ang pangalan ng Panginoon. It is the name above all name. Amen. It is a powerful name, brothers and sisters. Kapag nandyan ang pangalan ng Panginoon, yung mga sakit na yan ay yuyuko. Yurakan mo ang bawat sakit at karamdaman na yan in the name of Jesus Christ. Amen. You can rebuke from yourself. Pwede mong sabihin, I rebuke you, the spirit of hatred. Kung may hatred ka, I rebuke you, the spirit of hatred in the name of Jesus Christ of Nazareth. Alis po yan, mga magulang at mga kapatid. Amen. We must press the devil under our feet. Amen. Yurakan mo, brothers and sisters. Tayo kapag hindi tayo malalim, parang nakakatuwa po ito, no? Kapag ginaganon mo, natutuwa ka. Why? Sapagkat you cannot understand. But kapag alam mo ang salita ng Panginoon, kahit ikaw lang na nasa kwarto, mag-isa ka, kapag may karamdaman ka, yurakan mo ang espiritu ng karamdaman na yan at sila maglalabasan sa pangalan ng Panginoon. Totoo po yan, brothers and sisters. Sometimes, parang iniisip natin, biro lang. But subukan mo kapag ikaw ay babad na sa salita ng Panginoon, brothers and sisters, walang nakakatuwa. It is a challenge to every one of us. Amen. Kaya diyan ka lumalago. Amen. Kapag ang tao ay nakapokus sa kamunduan, nagkakaroon siya ng wisdom mula sa mundo. But ang tao kapag wala sa kamunduan, nararagdagan ang kaalaman niya sa Panginoon. Totoo po yan, mga magulang at mga kapatid. Kaya kung minsan wala kang self-control, amen, dahil nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, lagi ka sa diskohan, lagi ka sa party, lagi ka sa kasayahan. Ngayon, nung sinasabi mo na na-convert ka, ganun pa rin ang ila ng kalaban. Why? Sapagkat hindi mo kilala ang pangalan. You don't know the name of our Lord Jesus Christ. Amen. You can cast out the spirit of discouragement, espiritu ng rebellious spirit, spirit of despair, spirit of loneliness, spirit of anxiety,
in the name of Jesus. You can cast out ang lahat ng ito. Kaya mga kapatid, ang pangalan ng Panginoong Yesus, it is a name that brings help to the helpless. The name Jesus Christ, brothers and sisters, a name that brings peace to the tormented. The name of our Lord Jesus Christ, brothers and sisters, it brings rest to the restless. And the name of our Lord Jesus Christ, brothers and sisters, it brings comfort to the comfortless. Amen. Kaya mga magulang at mga kapatid, right now, kung anuman ang iyong nararamdaman sa sarili mo, we can cast it out sa pangalan ng Panginoon. Tayo po'y tumayo. Amen. Are you blessed, church? Mga kapatid, sino po ba dito yung may mga mabibigat na problema? Sino po ba dito sa inyo ang hindi sumasahod ng maayos, may problema sa pamilya, sa Pilipinas, may problema sa financial, may problema sa katawan, sakit at karamdaman? Sino ba sa inyo rito? Taas ang kamay. Amen. Taas ang kamay. Huwag kang maiya, brothers and sisters. And this is the day of salvation. Ito po ang araw ng kaligtasan, mga magulang at mga kapatid. Don't be ashamed to proclaim that you are a sinner. Amen. Ang gusto ng Panginoon, maging mapagpakumbaba tayo upang ang Panginoon mismo tayo ay Kanyang itataas. Amen. Dakilang Diyos na banal, nakikita mo po ang bawat kamay na nakataas sa oras na ito. Nakikita mo po, Panginoon, ang status ng kanilang puso sa oras na ito, kung paano po sila aarap sa iyo, Panginoon. At alam ko po, Amang Diyos, ang pagtataas ng kanilang mga kamay, ito ay simbolo ng pagpapakumbaba, Panginoon. Batid mo, Amang Diyos, ang bawat puso ng aking mga kapatiran na narito, Panginoon. Batid mo, Panginoon, ang kanilang kaisipan, ang nilalaman ng kanilang mga puso sa oras na ito. They need transformation sa kanilang buhay, Amang Diyos, upang ang bawat gagawin po nila o ginagawa nila o gagawin nila ay maging kalugod-lugod sa iyo. Nakikita mo po, Panginoon, ang kanilang buhay, Amang Diyos. Nandun po sila sa hirap at mga pagsubok. Meron po silang mga problema sa kanilang mga employer, sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. But, Lord, in the name, by the power of your name, Lord, lahat ng mga sakit at karamdaman at problema na ito, we cast out in the name of Jesus. Kinakast out po namin, Panginoon, sa oras na ito, ang lahat ng hirap na ito, ang lahat ng pasakit na ginagawa ni Satanas sa magitan ng iyong pangalan, Panginoon, sapagkat ito po'y nasusulat. By the power of your name, Lord, sila po ay malaya na. Amen, sa oras na ito, Panginoon, mararamdaman nila ang kalayaan ng kanilang kaluluwa at espiritu, Panginoon. By the power of your name, Lord, maging ang mga sakit at karamdaman na ito, we are healed.
Kami po'y magaling na, Panginoon. Wala na kami sakit at karamdaman, Panginoon. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, Amang Diyos. And you are the one true God. Ikaw lang ang Diyos. Wala nang ibang Diyos, Panginoong Yesus, liban lamang sa iyo. And we ask you this afternoon, Panginoon, nawa ang basbas mo, Panginoon, siya ang manatili sa kanilang lahat. Or hell sa mang Diyos, kung wala ang basbas na yan sa aming lahat, Panginoon, ang pagbabago na ito ay hindi po namin makakamtan. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos, wala nang ibang Diyos, liban lamang sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo na narito. And this is the day of salvation. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinuno mo ng kaluluwa. Pinuno mo ng tagapakinig ang kwartong ito, Panginoon, sapagkat ang mensahe mo, Panginoon, ay nais mong iparating sa kanilang lahat. Kaya sa oras na ito, Panginoon, may the healing power will be upon us this afternoon by the power of your name. Hallelujah. By the power of your name. Hallelujah. By the power of your name. Hallelujah. 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 Salamat po sa kagalingan po namin. Salamat po sa wisdom na pinagkalob mo sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa natatanging pangalan mo lamang. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Salamat po, Panginoon. Amen. Praise God. Let us declare the name of the